Kodigo Sibil. Tsaka walang papak yung binibenta mo. Ibig sabihin, no, nilabag ko rin yung batas ng, artikulo 1547 ng Kodigo Sibil. Next witness, please. Nangako ba naman sabi niya natutukanan ng babae ng kasinungalingan? Oo naman ako yung sabi ng katotohanan ko ng bahay na Mickey. Totoo ba na nakita mo si Glenn Reyes sa akto? Nagtitinda ng penny. Ang penny hindi ko. Marami akong tinitinda. Dito kinasabit. Opo, kita-kita ko mo. Kita-kita ng dalawang mata ko. At doon pa lang ay masasabi ng nilabag niya ang artikulo 187. So, 187? Ano yan? So, sinasabi mo ba, illegal ang kumpanyang bibilangan ng aking kliyente? Oo. Patunayan. Sapagkat wala pa siyang pinapakitang papel na nagpapatunay na sa'yo nakarehistro. Hindi totoo yan. Labas mo. Halika dito. Susunod kita sa'yo nakanap. Order in the court! Witness, please! Witness! Buti nakahinga ka pa. Yan ang bagong helmet. Parang baby tayo na. Witness number 3. 4. Totoo ba? Tunay mo nakita? Si Glenn Reyes. Sakto. Opo. Patunayan. Nakasama ko po siya sa pagbili ng pinagbabawal ng ako. Ang dami mo racket! Tinuro kami ng morphine at ginagawa po namin tubig ang alak. Kaya po inagaluan niya ako ng rugby. Kaya po, singutin ko. Singut ko naman po. Kaya naramdaman ko, ako na pala ang sinisingot ko. Kaya dapat ang pagkakadaan ng niyang Republika. Hindi totoo yan, siguro. Tingnan mo, nasa mukha pa na to, mukhang ate. Chicken Joy! Ngayong Glenn, napagkasunduan ng hukumang ito at sa mga ehensang nagpoprotekta sa mga mamimili tulad ng Department of Trade and Industry o ang kamunahing ahensya na nagpapatupad ng mga batas na dapat sinusunod ng kumpanya. Dalawa, Bureau of Food and Drugs o BFAD na siya pumoprotekta sa mga publiko sa pagbili ng gamot sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pagpoprosesong ginagawa ay malinis at maayos at ang mga gamot ay bagong makita at ang Bureau of Product Standards o ang ahensya na nagpapatupad ng pamantayan na dapat sundin ng mga kumpanya na nagbebenta ng produkto ay hinahatulan ka ng guilty sa paglabag sa batas. Paglabag sa batas bilang 3,940 kung saan itinatagda dito ang pagpaparusa sa panluloko sa anunsyo, maling etiketa na ginagawa, pinag-aangkat ng produkto, gumagawa ng produkto at nag-aanunsyo sa layuning makaikayat at mamatabo ng malaking grupo.
Tagalan ng kuko. Mabawasan ng pagsusayang ng pera at panahon ang pabilisang transaksyon sa pagitan ng bumibili at nagbibili. Artikulo 1,546 ng Código Civil kung saan nagsasaad na may pananagutan ng nagbebenta sa kanyang mga sinabi-sabi ukol sa isang produkto upang makahikayat na bumili ng tao. Artikulo 1,547 ng Código Civil kung saan nagsasaad na dapat na may katang na garantiya ang lahat ng produkto upang matiyak na wala itong depekto kung mayroon may pananagutan ng nagbebenta. Artikulo 2,000 ng Código Civil kung saan nagsasaad na pananagutan ng isang kumpanya o taong gumawa ng inuming pagkain, produkto, gamitan ng katawan, ang pagkakalason, pagkamatay, pagkakasakit at pagkakapinsala ng sino mang gumamit o inom ng produktong nabanggit. Artikulo 187 ng Binagong Código Penal na nagsasaad ng pagpaparusa sa sino mang lumalabag sa pagbebenta ng mga alas tulad ng singsing-ikaw na nagsasabi ng maling silapis. Batas Republika 1,556 kung saan inuutos nito ang pag-rehistro sa mga kumpanya at Batas Republika 2,720 kung saan ipinag-uutos ang pagkukulong sa sino man nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Ngayon, the hearing is now